meron akong nakitang isang bahay, as in wala talaga siyang poste kahit isa. Ang ginawa niya lang, nilagyan niya ng 12 mm yung bawat corner ng bahay niya, tapos naka-interlock lang yung mga hollow blocks. Pero mayroon siyang biga, nilagyan niya ng biga. Siguro ang purpose niya para hindi maghiwalay yung mga hollow block. Okay. Ganun lang ang ginawa niya. Siguro may mga katuwiran naman sila na hindi naman siguro lindolin yung lugar nila, hindi naman bahain. Yan. Kaya tinipid niya lang ng gusto. Hindi na naglagay ng kahit isang poste. Tayo kasing mga Pinoy, mahilig tayo mag DIYers din tayo eh. Yeah. Kaya dahil sa katipiran natin, tayo na rin yung architect, tayo na rin yung foreman. Ang papel lang ng mga karpintero at saka mga masonori na lang sila. Kaya kung ano yung mando ng may-ari ng bahay, may-ari ng construction, susundin mo na lang. Kahit labag sa kaluban mo na hindi dapat ganyan, susundin mo na lang. Sinabi niyang 9mm lang yung gamitin mo ng mga vertical at horizontal, wala kang magagawa. Dahil sakuran ka lang naman sa akin ay pakialam ko ba dyan, basta ako may sahod, diba? Kaya bahala ka kung anong design ng bahay mo. Kaya tayong mga karpintero lalo na pag-arawan sige lang ng sige. Sahod naman tayo Doon sa channel ko may mga nagtatanong kung ilang poste ba ang dapat sa isang bahay. Well, sa isang bahay depende naman sa sukat yan Ang karaniwang kasing sukat o standard ng pagitan ng isang poste ay 3 meter. Pero kung ang haba mo ay 8 meter, halimbawa 6x8 o kaya 7x8, hatiin mo lang sa gitna, maglagay ka ng poste sa gitna. Kung medyo tipid ka at medyo malaki yung bahay mo, halimbawa 8x10, medyo malaki-laki yun, ay di yung 10 hatian mo lang sa gitna, lagyan mo ng pagitan na 5 meter kasi nagtitipid ka, diba? Ayan. Pero para lang yan sa mga hindi nagsisi-second floor. Kahit di ka na maglagay ng poste dyan sa gitna, sigurado may kwarto ka naman, ipatong mo na lang yung biga mo doon sa division ng mga kwarto mo. Kung gusto mo magbiga ng pa-cross sa gitna, kahit di ka na maglagay ng poste dyan, diba? Pero kung nagtitipid ka din talaga, so sobrang katipiran mo, hindi advisable na hindi ka maglagay na poste. Kahit 4 na lang na poste sa corner ng bahay mo, sa panulok ng bahay mo. Yan yung kasi yung pinaka-importante, yung mga panulok ng bahay. Yan. Tapos siyempre paikutan mo rin yung biga sa taas. Ang standard din kasi ng taas ng bahay is 3 meter. Yan. Bago ka magbiga, kailangan 3 meter mula doon sa finish ng flooring. Obligado ka na maglagay ng poste talaga. Dapat talaga may poste. Yan. Kahit 4 lang na poste. Tipid ka na talaga. Di tulad dun sa nakikita ko na wala talaga kahit isang poste. Katwiran mo na hindi naman bahain, hindi naman lindolin ang lugar mo, at since na pinanganak ka hindi na naman lumindol, malay mo magkaroon ng matinding lindol at walang poste yung bahay mo, di imbis crack lang ang mangyari, pulbos ang bahay mo kasi wala ang poste, diba? Kaya ganun, importante ang poste. Kahit 4 lang, sa nasabi ko, kahit sa 4 lang na poste. Magkano lang naman matitipid mo ang poste kasi niyan para sa mga bungalow na bahay, mga bungalow type na bahay, naglalaro lang yan ng 3,500 hanggang 5,000.
isang poste yan ha. Lahat na yan, buhos, parilya, bakal ng poste, lahat ng rebars mo kasama na yung buhos, buhangin, simento, 3,500 to 5,000 yan. So kung hindi ka nga maglagay ng poste, halimbawa mga 6 na poste, hindi mo lagyan ang bahay mo at i-interlocking mo lang, eh malaki-laki yung matitipid mo, di ba? Palagay mo 4,000 lang, no? Sa 4 na poste magkano, di 4 times 4 is 16,000. Kung sa 6 na poste, di 24,000 matitipid mo. Malaking bagay pa yon. Pero maglagay ka talaga ng poste kahit sa panulok na lang. Yung importante dyan pundasyon sa panulok ng bahay mo sa bawat corner, yan pinaka importante. Tapos magbiga ka sa taas para yung biga mo may kakapitan naman, hindi yung nakapatlong lang sa hollow block, diba? Kaya kung kayong mga nag-DIYers, kayo na yung foreman, kayo na yung architect, suggest ko na maglagay kayo ng poste. Huwag yung masyadong sobrang katipiran, kasi balang araw hindi mo alam, nagkaroon ng paggalaw sa lupa dyan, di mang problema kasi naghihiwalay yung hollow block mo, nagka-crack. Kaya maganda talaga may poste, kahit 4 lang sa bawat sulok ng bahay mo. Yan masasabi ko. Pero kung bahay nyo second floor, third floor, magpa-disenyo na kayo, pagawa na kayong plano sa mga engineers, mga architect, lalo na kung malalaki yung project nyo. Huwag nyo nang i-DIYers, diba? Baka hindi maganda ang kalalabasan. Huwag na kayong mag-invento.